Kumusta po si PRD, ma'am? Okay lang si PRD. Ano siya, in good mood siya. Ngayon, nagtanong lang siya kung bakit hindi dumating yung apo niya. Kasi yun yung supposedly dapat magbisita today. At nabanggit ko sa kanya na hindi sanay sa malamig, mainit na weather. Sanay sila sa Pilipinas na weather. So, nag-ubo at sipon yung mga bata. At yon yung topic ngayon. Sabi ko nga kanina, medyo naughty siya. So, hindi siya for public consumption. At, yun lang naman. Tapos yung, yung nabanggit niya yung mga girlfriend niya. Nabanggit niya yung mga girlfriend niya. So, may question pa kayo. May question pa? Okay naman siya kanina. Ano lang yung messy lang yung kanyang, sabi ko sa kanya, mag-shave siya, mag-shave. Messy yung kanyang beard tsaka bigote. Tapos, well, hindi siya makadecide kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. So, hindi daw siya makadecide. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin. Minsan daw gusto niya puti na lang lahat. Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina. So, wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero, noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na-submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. May question pa ba kayo? May last time yung Yes, ma'am. Oo. Last time ako yung naggupit. Kaming dalawa yung naggupit ng kuko niya. Nagtulungan kami sa kuko niya. Nag-request na rin kami noon kanyang manicure at pedicure. Hindi ko lang siya natanong kung nagawa na ba. Pero yung kuko niya kasi, short na talaga yun nung Tuesday. Kasi May question pa ba kayo? inayos namin. Yeah, VP, I have a question. In few days time, parang the spokesperson ng Office of the Vice President is really gaining attention and positive feedback. And parang nakikita ng mga tao, they're able to compare doon sa other speakers, yung performance ng speaker ng OVP ngayon. Ano yung feedback mo doon sa performance niya so far? Well, nagpapasalamat ako kay Attorney Ruth Castelo, no? Yeah. Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong dahil anti-Duterte sila at pangalawa, dahil yung iba natatakot. Baka daw sila ay habulin ng administrasyon. Nagpapasalamat kami kay Attorney Ruth Castelo dahil meron siyang interes na tumulong sa Office of the Vice President. At yung desisyon na kumuha ng spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina. Dahil iba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So, dapat merong tigapagsalita doon sa mga ginagawa nila doon sa loob ng Office of the Vice President. Vice, may maasahan ba ang taong bayan na makauwi pa si PRD sa lalong madaling panahon? Paano ko ba sagutin yan, ha? Siguro let's take it one day at a time. Oo. Sa ngayon, ang inaantay natin ay sana madismiss ang kaso based on the filings sa jurisdiction. At in the meantime, mabigyan din siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya at dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano kataas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga
kababayan natin at mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban sa huling habilin ni PRD, ma'am, may mensahe pa ba siya sa taong bayan? Well, hindi ko siya natanong, sorry. Hindi ko siya natanong ngayon kung ano yung mensahe niya sa taong bayan. But, sorry may na-discuss kami kanina. Ano nga ba yung na-discuss namin? Sorry, nakalimutan ko na. Medyo mahaba kasi yung 1 hour and 30 minutes. Tapos, bawal kasi magdala ng pen and paper doon. So, based on memory lang lahat. Well, yun. Try ko i-remember meron kami napag-usapan kanina eh. Ano niya, parang message niya about life. About life. Oh, that's interesting. Ma'am, Very like, philosophical. Yes. one last question na lang, ma'am. Ngayon kasi, ma'am, sa Philippines, sina calamity, especially in Cebu, ma'am, na there's really a lot of floods. So, mensahe po, ma'am, sa Philippines. Sa nangyayari Yes, ngayon, oo. ma'am, please. Napakahalaga, no? July is National Disaster Resilient Month. Napakahalaga na yung mga tao, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na sa lugar nila. Tulad ng pagbaha or kung merong malapit na bulkan sa kanila, mga earthquake o pagsabog ng bulkan. At syempre bagyo, merong mga areas na mas madalas ang bagyo sa atin doon sa Pilipinas. Yung mga pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga sapa. Ano na yung sapa? Ilog. Oo. So, yun, dapat kailangan lahat ng bahay, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila. Tapos, nakahanda din yun kung ano yung gagawin nila dapat pag dumating na yung sakuna, yung emergency, yung kalamidad. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat ng nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanyang role at ano yung kanya-kanyang gagawin. At na mahalaga din na nakahanda yung kanilang emergency kit o yung go bag na tinatawag para pag nandyan na yung emergency, ilain na lang nila yung go bag at masecure sila for about 3 to 5 days, no, gamit yung go bag nila. At yung Office of the Vice President, nandyan pa rin yung Disaster Operations Center namin. Ito yung in-institutionalize namin, no, sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities. Na nakadevolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Yun nga lang, limited kami sa budget namin, sa pamimigay namin ng disaster kits, no, at tulong. Kaya yung mga iba, meron tayong mga kababayan na gusto tumulong din. Sinasabihan namin sila na kung pwede, idiretso na lang nila doon sa local government unit at sa local disaster council kung saan sila gustong tumulong. So, disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster risk reduction and mitigation, preparedness, and response. Yes. At least, ma'am, alam niyo, ma'am, kasi the other, hindi daw niya alam. I'm talking about Well, I do not know. Kasi suppose... alam pa, no? Hindi kasi niya alam. Oh, hi. VP, totoo ba yung sabi nila na ngayon sa Philippines yung deposit mo na mayroon ng 20% tax? Totoo ba yun? Bill pa ba siya o batas na? Batas na siya, ma'am. Batas na siya. So, kung ano niyo po, kung... Ano yun siya? Yung capital o yung interest lang ang pagpupunan ng interest lang? Opo. Okay, imagine. So, wala ka ng interest, bali? Ubus na. Ubus na sa tax. Ma'am, last question from Europe. Ano na pala? Ma'am, yes, ma'am. Last question from Europe Pinoy, but it is up to you to answer the question. Opo, ma'am. If it's okay.
I don't know if you have seen the presented document for September for the defense. If so, is it possible to share what is your opinion on the presented documents, the position of power defense? Yung sa confirmation, ma'am, of charges, no, sa September sa ICC, wala po akong ma'am, access sa documents ng lawyers. As sinabi ko po kanina, sinabihan po namin si Attorney Kaufman to make himself available sa Philippine media. In fact, not just sa Philippine media, sa lahat ng media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Thank you very much. Ma'am, bukas may ano po? Yes, big event. opo. Unang-una, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga karatig lugar ng Hague sa the Netherlands na meron po tayong pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung Free Duterte Now rally natin kung saan ipresenta natin ulit ito pala, naalala ko na. Naalala ko na kung ano sinabi niya. So, binanggit ko yung rally Yes, ma'am. bukas. Tapos sabi niya, madami ba ang pumupunta? Sabi ko, kahit walang pumunta, ay magra-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita pa rin kami. Wala kaming pakialam kung may tao or walang tao na darating, magsasalita pa rin kami sa ginawa ng BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kasos niya at sa kanya. Yes, ma'am. At ang sabi niya, well, that is, hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina eh. Pero ang message is, well, that is thoughtful. Yun yung, pero hindi thoughtful ang ginamit niya na term kanina. Kalimutan ko lang ngayon. So yun. Thank you, ma'am. Sir. Next week, BP, may bisita pa rin kayo. Next week, Opo, meron akong Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako, and then Wednesday si Honeylet na. Ma'am, may nagpapatanong po dito. Ano daw po ang reaction nyo na naging third nominee po ng Team Party List, yung asawa po ni Romualdez. Tatlo na po sila sa Congress. Anak niya, asawa, tapos si Romualdez. That is a question best answered by other party lists, no? Dahil sila yung merong interest sa ganyan, dahil sila yung merong mga nominees, 1, 2, 3 nominees, no? So, merong iba dyan na mga party lists na maybe inalaw or hindi inalaw ang kanilang mga nominees, kaya sila yung mas karapat dapat na mag-question about sa pag-appoint ng isang member ng party list to the seat